and welcome back! We are here in our medium round at ang pag-uusapan natin ngayon ay isang madam na may karapatan naman talagang magparonggit at kumilos ng ayon sa kanyang ganda. Ang tanong ng bayan ay sino ba talaga ang kanyang pinatatamaan? This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. And you are watching the Sunday episode of The Kitty Show, the Reyna Talakayan Showbiz Edition. So, Mare, ano naman masasabi mo sa pagpaparanggit na ito ni Binibining Heart Evangelista sa isang vlogger na hindi niya pinangalanan? Kasi, di ba, kinento niya kasi parang she was friends with some influencers. Tapos, there was one time na parang chinika siya. At sinabi sa kanya, "Hi, ang ganda ng damit mo. I'm sure it's sale." So parang sumama ang loob niya, parang, di ba parang, di ba parang kahit biro, parang there was something. There's malice. The statement is parang loaded. Hindi ba bumibili si Heart ng sale? Parang hindi ko nabalitaan eh. Oo, parang ganon. Okay. Oo. So, with that incident, ano ang nag-prod kay Heart to make Paronggit? paronggit? Kasi parang sinabi niya kasi na parang there are influencers or there are personalities na kung ano yung pinapakita sa kanilang Mga content, vlogs. it's all plastica. Ah. Parang they are what they are saying, what they are showing off, parang ganon. Actingan lang ito. Oo, parang Ma-acting. oo. Papanggap. Oo. Pero pag wala na yung nakatutok, Yeah. ito na. They have a different personality. Paano naman tinumbok ng mga netizen na ang pinaparunggitan niya ay si Mimi? Kasi parang parang sinasabi niya na huwag kang mayabang. Sabi parang lumingon ka sa pinanggalingan mo. Parang ganon. So parang people, kasi di ba may issue dun sa clean money. Clean money. Tapos there was even a time na Heart guested sa vlog ni Mimi. So parang nag 1 + 1 = 2 ang mga tao. Oo. Tsaka kasi kaya daw na piece off yung ang tawag dito? Personal assistant. Yung personal assistant ni Heart, it's because siya yung nagpakilala sa isang cosmetic beauty clinic. Kasi I remember the height nung pumutok yung Benedict Cua at Mimiya, people from a certain online magazine told me na napaka-imperfect pa ng skin ni Mimi noon. So siguro siya ang nagpakilala para gumanda si girl. Kuminis. Pero yun sa dun sa pinupuntahang clinic ni Heart, siyang nagpakilala. Not Heart yung assistant. Yun nga. Yung parang lumaki ng ulo, ganun. Sa kami nang galing, di ba? Yun ang area ng di ba? Assistant, di ba? Tsaka parang enough of cloud chasing kasi ka na, made ka na, kilala ka na, popular ka na, parang ganon. And to all of this, Mimi shut up, di ba? Parang hindi naman siya pumalag or something. Hindi. Ako dating kasi sa akin nun, hindi niya dignify. Parang okay, yan ang gusto niyo, sige. Kasi pag pumatol pa siya, mas lalong lalala ang kanyang pagiging ingrata. Ang kanyang hindi pagtanaw ng utang na loob. Dahil malaki ang naitulong ng guesting ni Heart sa kanyang vlog. Oo, of course naman, di ba? Di ba? So sa akin lang, kasi sa akin parang to be blunt about it, if I were Heart Evangelista and there are people who are like ganon, I will not even say anything. Hahayaan ko na lang. Lumubog ka sa sarili mong mantika. Kasi ang problema kasi. Pag hindi niya kinorek? Hindi. Ang problema kasi ganito. Ang pagkakamali
ng mga celebrities is Mm. they make friends with Oh, influencers yes. who are definitely not among their ilk. Yes. Yun True. lang yun eh. Mm-mm. Di ba? You don't know them from Adam. You have social gaps, di ba? You have social class gaps, di ba? Parang, Mm-mm. you do not belong. You don't breathe the same air, di ba? You don't eat the same food. You don't go to the same mall. At To the dahil, same, di ba? at dahil lumapit ka sa vlogger na ito, nagkaroon siya ng premium. Oo, di Diba? ba? Kumbaga pwede namang vlogger lang yung Oo. person na yon. Eh, binigyan mo ng premium. Oo. In a way, kasi in a way, it's a two-pronged thing eh. Alam ng team ni Hart na this or that vlogger is rising. Mm-mm. And she also knows on her own na I can do content kasama tong mga taong to. In a way, nung wala pa tong issue, kung kanino man, nagkatulungan. Diba? Ginamit mo ako, ginamit kita. Siguro naman may konting honorarium o kung wala man, nagkapalitan na magkakandang mga regalo. Knowing how generous Hart is. Diba? Maaring nabigyan niya this and that influencer or vlogger ng whatsoever. So, ang may pagkukulang talaga yung mga tao. Di ba sabi mo nga sa akin when you were like part of a management company, lahat ng tao, basta nagkapangalan, at in a way, nakaramdam na kasikatan, lumolobo ulo. Yeah. Diba? This is a classic case of what you told me. Kung ang pinarurungitan nga talaga ni Hart ay si Mimi. Ako na naman kay Hart. Total si Hart evangelista ka na naman, di ba? Dapat ipakatotoo ka na. Tinodo mo na. Nag-atapang tao ka na. Pwede mo naman sabihin, Mimi, I did not like your attitude. I remember when you were just starting, I helped you. I assisted you. And now you're doing this. Diba? And people will appreciate her more by being brave and by telling. How can she do that? Hindi man siya pinangalanan. Kahit ba hindi siya pinangalanan? Diba? Eto nga, hindi ka na nga pinangalanan, nagre-react ka pa rin. Kaya nga hindi rin niya pinangalanan. Diba? Ako sa akin, yun. papakalanan kita, kahit hindi mo pa sabihin, kasi hindi naman ako yan eh. Hart naman. Kaya nga nag-react yung personal assistant mo. Dahil wala ka ng ibang naiisip na pinarurunggitan na ng clean money, kundi ikaw. Kasi kung hindi totoo yun, hindi na ako magre-react. Sino ba yan, Mimi Yu? Bakit ko papakialaman yan? Bakit ko paparunggitan yan? For all I care, I love Marie ang Pauca Escudero. Right? Kaso nga, ang niya, di mo ako pinangalanan, hindi rin kita papangalanan. Diba? Sa Yun lang akin, yung nakikita ko. Ako sa akin, papakalanan kita because I would like to put you in your place. Kung galing ka sa kanal, o galing kanal ka, mananatili kang kanal kahit pa nakakadamit ka na ng bago sa ngayon. Ikaw ang mas nagsusuot ng sale, hindi ako. Diba? Diba? Computerin mo ang suot ko ngayon, from head to toe. Baka mahilo ka. At saka siguro, kung sinabi man yun sa kanya, it was meant as a joke. Kaya lang, half meant. Diba Jokes are always half meant naman talaga. Diba? Parang, alam mo naman palang joke. Ba't diba? ka pa na-hurt? Syempre, hindi ba lahat ng tao nasa mood? Pwede mo naman sabihin, is that on sale? Rebuttal ka agad yun, Heart Evangelista ka. No, I never buy things when they are on sale. You know how much is his purse? Diba? Sana sinabi niya, it's on sale pero mamamatay kang hindi mo mabibili ito. Diba? Charot. Kaya lang kasi, natigalgal din siya. She was not expecting declarative statement like that. Especially whoever that person is who uttered the statement. Diba? Pero next time, Heart, choose your battles. You don't need to react to people who sabi nga ni Kumaring Ucho Maldita, hindi mo naman ka-level. You do not breathe the fresh air. Baka nga hindi niya pa alam i-pronounce ang hors d'oeuvres. At mas alam hindi niya alam i-spell. Baka hindi niya alam kung ano ang canapes. At hindi niya alam kung ano iba't ibang klase ng wine. Ano ba yung Chardonnay? Ano ba yung Pinot Noir? Na alam mong lahat. Diba?
ganun ka na lang. Just be the love Marie Ong Pao ko Yeah. that we so love. So, dead makadala. And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show, Tarayan at Halakayan Showbiz Edition.